Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barko ng Pilipinas sinadyang bombahin at sirain ng China, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na bombahin ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa kasagsagan ng ikinakasan nitong maritime patrol sa bahagi ng katubigang malapit sa Baho de Masinloc Shoal. 0 degrees. Status report, call station. Wala head cake. All I do now, sir. I hate cake, makinig. All engine stop. Pakiulit, pakiulit. Lakas yung water cannon, no? Nag-start ulit yung 3105. Sir, nag-start ulit 3105, sir, ng water cannon, sir. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, kahapon naganap ang naturang insidente kung saan bago pa ito, ay nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ang 4 na mga barko ng CCG at 6 na barko ng Chinese Maritime Militias, sa ulat,
Direktang tinamaan ng water cannon ang starboard astern ng BFAR vessel. Bukod dito ay ginamitan din ng dalawang barko ng CCG ng kanilang J-stream water cannon ang mga barko ng PCG. Mula sa magkabilang gilid na nagdulot naman ng pinsala sa rehas at canopy ng naturang sasakyang pandagat. Ayon kay Tariela, ang pinsalang ito ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginamit ng China sa kanilang pinakabagong panghaharas sa mga barko ng ating bansa. Bukod dito ay naglagay din aniya ng floating barrier ang CCG sa lugar na may habang 380 meter na sumasakop naman sa buong Bacana sa Bajo de Masinloc Shoal, na naglilimita sa access ng mga Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa kabila ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng Chinese Coast Guard, kapwa nanindigan ang PCG at BFAR vessels at ipinagpatuloy ang kanilang maritime patrol kasabay ng pagtiyak na hindi sila mapipigilan, at magpapatuloy sa pagsasagawa ng kanilang mga lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak ang kanilang kaligtasan. Inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Toy Vincent Trinidad, na hindi naaalarma sa presensya ng mga barko ng China ang Pilipinas, habang sa bukod na pahayag naman ay sinabi ni Balikatan Exercises 2024, Executive Agent, Colonel Michael Logico, na nangangahulugan lamang aniya ito na naapektuhan ng ginagawang military exercises ng ating bansa ang China na posible aniyang dahilan kung bakit ito nagpapadala ng kanilang barko sa naturang lugar. Ang mga pahayag na ito ng dalawang opisyal ay kasunod ng na-monitor na presensya ng dalawang People's Liberation Army Navy ship sa bahagi ng West Philippine Sea, kung saan idinadaos ng multilateral maritime exercises ng Pilipinas, United States, at France. Gayon din sa namataang presensya ng tatlong Chinese research It's vessels part of the sa new Ayungin normal Shoal, in the West at Philippine isa Sea. sa east Why? coast ng Because bansa previously there kasabay were ng no nagpapatuloy na presence Balikatan of foreign Exercises warships, foreign Coast 2024. Guard, Chinese Coast Guard, Chinese warships. Again, it's a game. Brinksmanship. I would see it as they were reacting to us. So if they reacted to our presence, then we had the initiative all along. For a change, sila yung nag-react sa atin. Which means that whatever we did was deeply troubling them or deeply affecting them, that they saw a need to send 2 ships. So again, tulad ng sinabi ko kanina, that is not our problem. That is their problem. Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, sinabing patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, para sa mga susunod na hakbang at monitoring sa 4 na Chinese research vessel na namataan sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Aniya, batay sa kanilang pinakahuling monitoring ay mayroong 3 research vessel ng China ang namataan sa Ayungin Shoal, habang ang isa naman ay na-monitor sa bahagi ng East Coast ng We Pilipinas. have monitored them when they departed Shenzhen last, I think, 22 or 23 April. And then they proceeded to the east coast of Luzon. Their erratic behavior or their erratic track is indicative of conducting studies or possibly maritime research for whatever reason. And the Philippine Air Force on a maritime surveillance flight was able to get a picture of the ship lowering an unidentified equipment, probably for scientific research or studies. We're still trying to identify the particular type of equipment that was monitored. Yes, we were in close coordination with the Philippine Coast Guard to be able to send a ship to respond. Naval Forces West attempted to send one, but the ship had to turn back because of unfavorable sea conditions. The Coast Guard is looking for the most favorable time before it could send out a ship. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para